A blessed Sunday po sa bawat isa. Ayan, bago po natin basahin ang salita po ng ating Panginoon, I would like to give some announcement po. Dahil ngayong araw po ang launching po ng ating simbahay. Ayan, praise God po with this campaign. Kaya po ang bawat isa po sa atin ay pwede po tayong mag-volunteer po dito by telling po sa atin pong mga life group leader po to be part of the simbahay po na makapunta po sila sa atin pong bahay po. And also, let's keep on doing po ang atin pong family altar kahit po once or twice a week na magkasama-sama po tayo as a family to pray for them and also to learn and to also give yung word ng ating Panginoon. And of course po, this coming Wednesday po on June 12, let's be excited because we are going to celebrate po ang ating joint baptism and ating pong family day. Ayan. Praise God po with that. And for information po, ang ating pong registration fee ay 150 pesos. So, hindi lang po yung mga magbabaptism ang pwede po sumama dito dahil family day din po ito ng bawat isa. So, kanya-kanya po tayong dala ng ating pong food and also kanya-kanya na din po tayong punta sa La Florentina Resort. So, invite po natin ang ating pong mga family, hindi man po sila nakaka-attend dito. We can also invite din po dito po sa ating family day para po kumpleto po tayo as a family na sama-sama po tayong mag-enjoy and also to have po ang ating pong fellowship. Kaya po sa mga life group members po natin na wala po dito, invite din po natin sila and tell them na pwede po nilang i-invite ang kanila pong family para po sa ating family day and joint baptism. And let's keep on praying din po for God's provision po sa bawat isa and para din po sa atin pong simbahay. Ayan. And sa oras naman po na ito, pwede po bang tumayo po tayong lahat bilang paggalang po sa salita ng ating Panginoon at i-open po natin ang ating pong mga Biblia or ating pong mga Bible sa mga awit 27 verses 1 to 5. Again po, mga awit 27 verses 1 to 5 o Psalms 27 verses 1 to 5. Pwede po ba sumigaw tayo ng malakas na amen kapag po nakita na po natin? Amen. Ayan. Tugunan po ang atin pong pagbasa. Mauuna po muna ako. Mga awit 27 verse 1, si Yahweh ang ilaw ko at kaligtasan. Sino pa ba ang aking katatakutan? Si Yahweh ang muog ng aking buhay. Sino pa ba ang aking kasisindakan? Ayan. Ayan, pasensya na po sa sa pagkakamali. It's Psalms 127. Verses 1 to 5 po. Ayan. Muli po, basahin po natin ang salita po ng ating Panginoon and Psalms 127 verses 1 to 5. Maliban nga na si Yahweh ang nagtatag ng itong bahay, ang ginawa ng nagtayo ay wala ring kabuluhan. Maliban nga na si Yahweh ang sa lungsod ay gumabay, ang pagmamasid ng bantay ay wala ring saysay. Verse 3, kaloob nga ni Yahweh itong ating mga anak, ang ganitong mga supling, pagpapalang mayroong galak. Last verse po, sabay-sabay po nating basahin ang salita ng ating Panginoon. Mapalad ang isang taong mapalasong tulad niyan, hindi niya malulupig at malayo sa kahihiyan, kung sila man ang kalaban ay magtagpo sa hukuman. Pinagpala po ang pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Maaari na po tayong umupo. Praise. Amen.
Nalito lang po si Miss Annalyn kasi ganun talaga pag Dean's Lister, no? Ayan. Okay. Bago po ang lahat, ay gusto ko po kayong batiin ng isang pinagpalang umaga. Batiin nyo nga po yung katabi ninyo. Sabihin mo sa kanya, kumusta ka? Ayan. Ayan. Okay. Kumusta po ba ang bawat isa po sa atin? Kung napapansin nyo po sa paligid, medyo umaliwalas. Napansin nyo po ba? Umaliwalas po ba? Hindi po. Okay. Kung hindi po umaliwalas, yung mata po natin ang ating pong palpagliwanagin. Dahil ang mga kalalakihan nung Friday, sa pangunguna po ng life groups ni Brother William at Brother Lito, gusto ko po silang i-acknowledge, sila po yung nagpintura dyan, paikot. Okay? Pwede po ba silang tumayo saglit? Let's patayuin natin sila, yung mga nagpintura, para makabalik pa sila, kasi babalik pa po sila, kulang pa po eh. Okay, patayuin po natin. Sige po, ayan. Ayan, si Brother Lito, si Brother M. Okay? At sino pa po ba yun? Si Brother Andrew, saka Ariel at Brother Eman. Palakpakan po uli natin sila. No? Alam niyo po ang reason kung bakit naantala, nahinto, kasi kinulang na po, kinapos na po ng pintura. Gigil na gigil pa po sila. Gusto na po nilang magpintura, wala namang pintura. So gusto po natin, bago po start yung July, meron na po tayong completion ng pagkakapintura kasi dito po natin gagawin yung ating church anniversary. Amen? Tapos po, gusto po natin acknowledge yung ilan po nating mga kapatiran from Zion, Caloocan. Ayan, at kanyang family. Okay, pwede po ba silang tumayo? From San Ildefonso po, sis, no? Okay, salamat po sa Panginoon. Amen. Sana mamaya may mag-follow up. And then, gusto ko pong personally na magpasalamat sa lahat po ng mga pagbati, sa greetings po. Yung anniversary po talaga namin, gusto po namin June 5 na lang para isang celebration lang. Saka para mas safe sa akin dahil tayong mga lalaki, madali tayong makalimot ng mga anniversary. Kaya June 5 na lang. Kaso po, yung time na kinakasal kami, yung June 5, yung po yung araw ng linggo, hindi naman po pwede. So, Sabado po yung kasal namin. And we would like to thank the Lord, the leaders, and even po yung mga members na patuloy na bumabati, nanalangin, at nagbigay ng wishes and greetings, and even yung mga gifts, we really appreciate. Pwede po ba natin palakpakan yung lahat po ng mga nagmamahal sa lingkod ng ating Panginoon. Amen. At panghuli po, bago tayo magsimula, gusto ko pong patayuin lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa buwan ng June. Napansin ko, napakarami pala namin. No? Alam niyo po yung mga nagbe-birthday ng June, mga pogi po yan. Pogi, mga cute. No? Pwede pa natin patayuin lahat ng mga celebrants ng June. Ayan, si Brother William. Next week, si Brother Vlad, June 6. Okay, si Joy. Kailan Joy? Okay, si Brother Johnny, anong? 16. Ako po, pupunta kami doon. Kita Kuya Johnny, excited na kami. At si Patrick, at si Tune, at si Krisa. At saka si Elise pala. Naku, napakarami. Pwede po ba natin silang palakpakan? Okay, dahil po dyan, ay punta ko kayo dito sa harapan dahil mag-aambag-ambag tayo, di pwedeng di tayo magpakain. Ang dami natin eh. Punta kayo dito sa harapan. Tara po, pagpipray ko po kayo. Sige po, lapit tayo dito. No, magkasundo nga tayo, magkaroon tayo ng boodle fight, no? Ayan. Okay, sa inyo yung handa, akin yung prayer. Sige po, ayan, si Krisa, si Tatay Johnny, Brother William, Joy, si Sis Matet. Okay, meron pa po ba si Brother Don, yung paparating pa lang? Galing, taga saan nga ba siya? Sa Saudi Arabia, tama? Okay. Sino pa itong humabol? Meron pa po bang gustong umamin? Yan, yung mga natatakot na, okay. Atin pong, alam nyo po, kung bakit significant po sa akin yung buwan ng June. Kasi po sa amin, ang buwan ng June, naalala nyo po, ito po yung araw o buwan ng enrollment. Usually po, naalala ko, pag ako nagbe-birthday, walang handa. Kasi papipiliin kung mag-aaral ka o maghahanda. No? So, lungkot na lungkot pa ako. Yun ay dahil din po sa hamon sa buhay. Pero of course, hindi naman sa handa lang. Pero dito po sa church, I really appreciate kung paano po pinaghahandaan at pinagsusumikapan po ng bawat isa na pasayahin ang mga nagse-celebrate ng kanilang birthday. Okay po, iunat po natin yung ating mga kamay para sa kanila. And let us pray for them. Yun naman po mga ipagpipray ay hindi pa po natin ating mga kamay as if receiving
the blessings ni Lord sa ating mga buhay. Let's pray. Lord, we speak blessings sa mga June celebrants. Salamat po sa kabutihan, katapatan nyo sa kanilang buhay. Thank you sa goodness nyo, sa mercy nyo. Salamat, Lord, dahil naririto pa rin po kami sa kabila po ng hamon, problema, pagsubok, sa kabila po, Panginoon, ng mga karamdaman. Nandito pa rin kami, Lord, nakatayo dahil sa inyong kabutihan lamang. Salamat po dahil ang aming pong buhay ay laging pong nakatayo at nakatanim sa matibay na muog at pundasyon. Yun ay ang aming Panginoong Jesucristo. At sa umagang ito, lubos kami nagpapasalamat sa regalo ng buhay. Doon po sa mga nag-birthday na at magbe-birthday pa, Lord, we speak blessing that you would help them, Lord, experience your goodness and mercy and your love sa buhay nila. Na makita nila kagaya ni Obed-Edom, ang pagpapala ninyo, Lord, ay visible, tangible, and unstoppable in the name of Jesus. Dalangin ko po na ma-realize din po namin that we are alive today because you want us alive and you want us to fulfill your purpose in our lives. Salamat po at pinagpipray ko po na patuloy sila maging pagpapala sa kanilang pamilya at sa ibang mga tao na nasa paligid nila. Cause breakthrough, divine turnaround, blessings, divine acceleration sa buhay nila, financially, physically, emotionally, spiritually, and even relationally. Salamat po. We declare number 6, 24-26 sa buhay nila. In Jesus' name we pray. Lahat ay magsabi ng Amen. Let's sing Happy Amen. Okay. Ayan. Kita mo mga bata, di ba? Ang lakas bumati. Yung binasang verse ni Sister Annalyn ay Psalms 127, 1-5. Annalyn, ha? Lagi ka nagkakamali. Naalala mo nung may kinasal ako yung kuya mo, iba yung binasa mo. Okay? Hindi ko nababanggitin kung anong binasa niya, pero kakaiba po ang binasa niya. Okay? Nalilito lang po siya. Meron tayong series dito sa church, may tema po tayo na ang pamagat po ay simbahay or mi pamilya. Mi pamilya is actually a conquest, pero mi pamilya, nalilito na ako, simbahay ang ating conquest, ang mi pamilya ang ating series hanggang buwan ng June. Bakit? Kasi preparation po natin yan hanggang sa darating na anniversary. Sandali, may tanong lang po ako, no? Sino ho dito natutulungan, nabibless ka, at na-encourage ka sa iyong pamilya dahil po sa ating series na May Pamilya? Taas nga pong kamay. Amen. Pumalakpak nga po ang napagpapala ng salita at buhay na Diyos. Okay. So ngayong umaga na to, napakarami po talagang topic patungkol sa family. Gusto ko pong pag-aralan natin because today is the launching ng ating pong simbahay. Ilo-launch po natin ito pong series na to, ito pong campaign na to, ngayong araw na to, onward sa mga susunod po na buwan bago mag-anniversary because we want many homes na maabot para sa ating Panginoong Jesucristo. At dahil po dyan, para mas maintindihan po natin yung simbahay, ano po ba, Pastor, yung simbahay? Parang dalawang salita, no? Simba na nasa bahay. Okay? Ano po bang ibig sabihin nun, Pastor? No? Pagdadala ng presensya ng Diyos sa ating mga tahanan. At ang goal din po natin dyan, walang pamilya na maiwan sa bahay. Alam niyo po, isa po sa pinakamatinding struggle po naming mga pastor and even mga church leaders is that ang dami nating napupuntahan na lugar, nag-share tayo ng gospel, humahayo tayo, pero alam nyo, nakakalungkot, naiiwanan natin yung pamilya natin. Sila ho yung hindi nakakatikim ng aruga, alaga, at even yung spiritual nurture na itinuro ng Panginoon para sa atin. So ang goal natin dito sa simbahay, as I challenge you, as God challenge us to open our homes, no, hindi natin lilimitahan sa Baliwag lang. Magbubukas tayo sa Bustos, San Rafael, San Ildefonso, and even sa Pampanga, Plaridel, Pulilan, and even sa Malolos, kina Nanay Irma. Why? Because we believe na ang church hindi po limitado sa isang lugar lang. Ang church po ay ang tao, hindi yung building na kung saan nagtitipon, nagkakaisa, at sumasamba sa buhay na Diyos. Do you agree, mga kapatid? Amen. Now, itong topic na to, ngayong umaga na to, ay pinamagatan ko pong, paano ba to? Pinamagatan ko po itong, why do we need God inside our homes? Sa Tagalog, bakit kailangan ang presensya ng Diyos sa ating mga tahanan? Hindi po ba, Pastor, lahat naman ng Pilipino naniniwala sa Diyos? Alam niyo po ang problema sa Pilipino? Relihiyoso, pero hindi nagbabago. May Panginoon, nananalangin. In fact, ang bukang bibig natin lagi,
Sabi nga ni Bishop Eli, pag nakakita ng maganda, Diyos ko. Pag nakakita ng pangit, Diyos ko po. Di ba? Bukang bibig natin lagi, ang Panginoon, ang Diyos. Pero ang tanong, nagbabago po ba ang ating mga buhay? Ang goal po ng simbahay ay hindi lang tayo matuto at dumami yung alam patungkol sa mga bagay na espiritual, kundi magkaroon ng pagbabago sa ating mga tahanan. Why do we need God inside our homes? Ang verse po na binasa kanina, babasahin ko na lang po yung 1 to 2, kasi dito po talaga re-revolve yung message. Sa English, sabi dito, unless the Lord builds the house, its builders labor in vain. And unless the Lord watches over the city, everybody say city, the watchmen stand guard in vain. In vain you rise early and stay up late, toiling for food to eat, for He grants sleep to those He loves, or for those whom He loves. No, alam niyo po ba na bilang pastor ang verse na to, ito yung lagi kong ginagamit na pangbati pag meron pong wedding anniversary. I don't know dun sa mga binabati ko kung binabasa ba talaga nila yung verse na kinote ko. Bigla na lang kasing nagla-like at nag-heart eh. Minsan pag nag-chat ako sa kanila, napakahaba, nilike kagad, iniisip ko, binasa kaya? Nilike lang. I don't think kung binasa, di ba, no? Pero this verse, I think, no, is a verse worth pondering and worth reading. Let me give you a background. Ang Psalms 127 is considered to be the songs or the Psalms of ascent. Everybody say ascent. Now, the word ascent means uphill, paakyat. Dito po kabilang sa grupo ng division ng Book of Psalms, there are 5 groups. Ang Psalms 127, kasama dito yung Psalms 133, napakaligaya at kahanga-hanga. Kasi it is during this time, ayon po sa kasaysayan sa mga Bible commentators, naglalakbay po ang mga Israelites, they were pilgrims, at paakyat po sila sa mga bundok dahil meron silang gustong patunguhan. Now in this case, sa Psalms 127, hulaan niyo po sinong sumulat sa Psalms 127. David, Moses, King Solomon. Now, sino po si King Solomon? You would appreciate kung bakit ganito po ang binanggit ni King Solomon because King Solomon is not just a king. King Solomon is also a father and a builder. Remember, David did not build the temple. Bakit nga po ba hindi pinayagan ng Diyos na si David ang gumawa at magtayo ng templo? Ano nga ulit dahilan? Dahil ang sabi ng Diyos, ang kamay mo'y may bahid ng dugo ng iyong mga kalaban. Hindi ko papayagan na ikaw ang magtatayo ng templo, kundi ang iyong anak na si Haring Solomon. Kaya dito natin ma-appreciate bakit binanggit doon yung mga salitang build, build, build. Para pong Pilipinas, no? Build, build, build. Pero hindi lamang po yun, bakit nirelate ni King Solomon yung salitang building sa family? That unless the Lord builds the house, remember, King Solomon is not just a king, he's not just a builder, but he is also a father. Now, ang background po ng Psalms 127 is this. Yung remnants, yung mga tira, mga naiwan, na ginawang alipin po ng Babylonia, sinakop, kasama ho doon sila Daniel, ito yung mga natira na pinabalik sa Israel. Para magsimula ng bagong buhay, para magtayo uli ng muog ng kanilang mga tahanan, para mag-continue na mag-move on sa life nila na naantala dahil sa pananakop. Yun po yung background ng Psalms 127. And you know what? King Solomon was reminding them, hindi masamang mag-build, hindi masamang magtayo, hindi masamang mangarap, hindi masamang magtrabaho. Pero ang isang napakagandang paalala niya is this. Huwag na huwag kayong mag-move on sa buhay na hindi kasama ang Diyos. Isa sa pinakamatinding kahinaan at kasalanan ng tao ay kapag ka nahihirapan at lalo na sumasagana ang buhay, we start to move on with our life without the Lord in our life. At alam niyo po, ano nga uling isang libro na sinulat pa ni King Solomon? Ecclesiastes. Alam niyo po ba, ang tema ng Ecclesiastes ay mabibigyan ko ng isang sabi ng isang salita lang. Meaningless. Vanity without the Lord. Kapag wala ang Diyos, sabi po ni King Solomon sa Ecclesiastes, sabi na tingnan niyo ako, alam niyo po ba ilan ang asawa ni King Solomon?
300. Sabi mo nga sa katabi mo, talo ka. Alam niyo po kung ilan yung concubine sa Tagalog, kabit? 700. Can you imagine po, ang anniversary na kanyang iniisip, kaya mabaliw-baliw talaga siya, 1,000. But of course, nabanggit ko na to dati, na this is not just for sexual purposes or marital purposes. Ang reason kung bakit marami po siyang naging asawa dahil for political purposes. Ang prinsesa ng Egypt, Mesopotamia, ay ginawa niyang asawa para hindi siya digmain. Hindi po digmain ang bansang Israel. Bakit? Kasi nasa palasyo ng Israel ang prinsesa ng Ehipto. Sabi ni King Solomon, wais to. Ang problema po, nilayo ng mga babaeng ito na may kanya-kanyang Diyos na dinadambana ang puso ni King Solomon na dati pong sumasamba sa tunay at buhay na Diyos na si Yahweh. Kaya at the end of his life, despite of all these achievements and accomplishments, accolades, and good appearance sa tingin ng ibang mga tao, King Solomon considered himself a failure. Why? Even though he built the temple, even though he built a strong fortress ng Israel, he failed on the most important thing. Ano po yon? He failed spiritually. Napabayaan po niya ang kanyang buhay at ganun din po ang kanyang pamilya, hindi na sila sumasamba sa buhay na Diyos. Kaya nung sinabi po niya itong, unless the Lord builds the house, he was talking about the remnants of Israel and he was reminding them na, hey, kapag ka itinayo nyo na yung muog na sira ng Israel, ang yung mga tahanan, gusto ko lang kayong paunahan at sabihan, walang kwenta ang mga yan. Believe me, I've been there kung hindi ninyo kasama ang ating Diyos. Sino po dito naniniwala na life is nothing without God? Say amen po. Sa paglo-launch po natin ng simbahay, gusto po nating ituro sa bawat isa po sa atin dito na dapat po ang priority natin sa buhay na ito, bukod sa ating pamilya, ay ang ating Panginoon. Ang ibig po sabihin ng simbahay is, every home must be for Jesus. Sabihin nga po natin yan, every home must be for Jesus or every home for Christ. Sa Tagalog, ang pamilya ko ay dapat para lamang kay Kristo. Bakit po? Because not just in the Bible, in the entire history of humankind, family is considered to be the most important part of our society. Alam niyo po, ang pinakamatagal na institusyon na tinatag ng Diyos, hindi po ang gobyerno at paaralan o mga grupo, kundi ang pamilya. Family is very important and family is the avenue that God is using in which God uses to bless us. Nung pinagpala ng Panginoon si Abraham, ipinadaan niya sa kanyang pamilya. Nung pinagpala ng Diyos si Isaac, ipinadaan sa kanyang pamilya. Nung pinagpala ng Diyos si Jacob, pinadaan sa kanyang pamilya. Nung pinagpala ni Lord si Joseph at yung 12 tribes, ipinadaan sa kanyang magulong pamilya. Whether you like it or not, ano man po ang kondisyon ng iyong pamilya, lagi mong tatandaan, laging dadaan sa pamilya mo ang pagpapala at pagbabago ng Diyos. Amen? Kahit na gustong-gusto mo ng palitan ang iyong pamilya o ayaw mo munang makita. That is why, because God uses family as an avenue to bless us, the family is under attack. Remember, the first family in the Bible was attacked by Satan. Lagi ko itong binabanggit nung si Adan pa lang, lalaki, hindi pa pumasok yung ahas, yung diablo, yung serpent. Pero nung nilikha na yung babae, alam niya na ito ay may potensyal, ang pamilya na bubuuhin nila ay magiging powerful at influential, saka pumasok yung tukso. Lagi niyong tatandaan na walang ibang plano ang kaaway si Satanas, kundi ang salitang to divide and to destroy. That is Satan's goal. Paghiwalayin, sirain, guluhin ang bawat mag-asawa at ang bawat mag-ina't mag-ama dahil mas madaling masira ang bawat isa pag hindi na niya kasama ang kanyang pamilya. Napansin niyo po, maraming mga kabataan ngayon ayaw nang umuwi sa ating mga bahay.
Ang tagal nilang tumambay sa kanilang barkada. Ang katwiran po nila, I've talked to some young people, sabi nila, mas masaya po kasi sa bahay ng aking barkada. Sabi ko, hindi ka ba masaya sa iyong tahanan? Hindi naman po kami nag-uusap. Hindi naman kami nagkikibuan. Hindi naman kami nagpapansinan. Saka po, Pastor, magulo po sa aming bahay. Ang problema, yung bahay na inuuwian nila, mga sira din. May mga kaguluhan din dahil nga po sa kasalanan. Kaya pagbalik nila sa kanilang tunay na tahanan, babalik silang sira at winasak ng kasalanan. Nagtagumpay po si Satan dahil ang goal po niya, paghiwalayin ang damdamin ng mag-ina at mag-ama at ng magkakapatid at magkakamag-anak dahil madali niyang masisira ang bawat isa sa atin kapag tayo'y hiwalay sa ating mga pamilya. Can I hear the loud amen? At alam niyo po, paano po pinasisimulan ng kaaway ang ganitong klaseng kaguluhan to divide and to destroy? Sinisimulan po niya ito sa mga lalaki ng tahanan, the man in the house. Naku po, ang daming tukso po ngayon sa mga kalalakihan. Ang daming tukso na dala ang social media, internet, and even po yung mga paligid. Alam niyo po noon, iilan lang po sa panahon po ninyo at panahon namin. May imagine niyo po, iilan lang naman ang club noon o mga beer house. Naalala niyo po? Para maka-access ka ng mga pornographic materials, kailangan talagang gagalingan mo at magiging creative ka at may sapat ka na pera. Bakit? Hindi ganon kadali ang access ng mga pornographic materials ng mga magazine po na bastos. Naalala ko po dati nung nag-aaral na ako sa seminary, mga bandang year 2000, para makabili ka ng FHM magazine, nasa likuran pa po siya ng counter ng 7-Eleven. Pero ngayon, hindi na po kailangan ng magazine. Kasi nasa kamay mo na at nasa palad mo na yung access through internet. Ganon din po yung bisyo. Sinisimulan po ng kaaway ang paninira sa tahanan sa pamamagitan po ng paninira at pagtukso sa mga ama ng tahanan. Kaya po, kaming mga pastor, ang iyong lingkod, nais ko ho talaga na linggo-linggo at sa mga gawain, hindi po mawala ang bawat ama ng tahanan. Bakit? Hindi man tayo perfecto at nagkakasala pa rin. Basta nasa loob tayo ng presensya at tahanan ng ating Panginoon, makatitiyak po tayo na tayo ay pwedeng ilayo ng Panginoon sa anumang uri ng mga tukso. Mga kapatid, I have seen in my eyes, the moment a man in the house started leaving the church, sinisimulan na siyang sirain ng kaaway at sinisimulan na rin pong sirain ng kaaway ang kanyang tahanan. I have seen it in my eyes. Okay, that's why family is considered to be the endangered species. Tingnan mo nga yung katabi mo, sabihin mo nga sa kanya, you are an endangered species. Nag-iisa ka na lang, di ba? Nag-iisa ka na lang. At ang pamilya po natin is very endangered species. Bakit? Tina-target po ng kaaway, kaliwat kanan. You would think na ang tukso ay nagmumula sa labas, pero grabe po, nakapasok na rin ang tukso sa loob ng mga tahanan, sa loob ng mga kwarto. Kaya mag-iingat po tayo. Pero salamat kay Lord, because through the blood of our Lord Jesus Christ, God is now in the business of restoring and redeeming the dignity of our family. Naniniwala po ba kayo doon? Pwede po bang palakpakan natin si Lord? God is in the business and in the mission of redeeming and healing our family. Ako po'y saksi po niyan dito sa church natin. Huwag muna natin banggitin yung iba. Marami akong nakikita dito na naging godly men, godly father, all because of the Word of God. Marami ho ditong nabago ang buhay. Marami ho dito ang dating pinipigilan ng kanilang mga anak na sumamba. Pero ngayon nakikita namin silang mag-ina at mag-ama na ang kasamang sumasambat. Sila pa nagpapaalala, linggo ngayon, dapat sumamba tayo sa ating buhay na Diyos. Mga kapatid, I tell you, kumikilos ang ating Panginoon. Subalit, kailangan nating ipaglaban ang karapatan ng ating pamilya. Ito po yung baliktad eh. We fight with our family instead of fighting for our family. Ang sabi po sa Bible, sa aklat ng Nehemiah, fight for your family. Hindi ang ginagawa natin, nakikipag-away tayo sa ating mga kapamilya eh. Imbis na ipaglaban natin ang ating pamilya laban sa gawa ng dyablo.
I tell you, God is in the business of redeeming and restoring the family. Let me give you this verse sa Exodus. A very powerful verse. Ang sabi po dito, sa Exodus chapter 12, verse 3. Can you read this verse? Sabay-sabay natin basahin. Ready, go. Tell the whole community of Israel that on the 10th day of this month, each man is to take a lamb. Everybody say lamb. Ano pa ba yung lamb, pastor? Cordero, tupa. On the 10th day of this month, each man, sino daw po dapat kumuha ng lamb? Ang mga ama ng tahanan. Kung meron ka pang katabing lalaki o ama, sabi mo sa kanya, ikaw ang may responsibilidad sa tupa. Ready, go. Ikaw ang may responsibilidad sa tupa. Para kanino? For his family. One for each household. Ang tinutukoy po na lamb dito, symbolically, is the lamb who takes away the sin of our world. And who is that? Jesus. John chapter 1 verse 29. Nung nakita po ni John the Baptist si Jesus, hindi pa sila nag-uusap, hindi pa sila magkakilala. Alam niyo unang bukang bibig ni Jesus, ni John? Look, the Lamb of God who will take away the sin of the world. John the Baptist considered Jesus not just as a person, not just as a relative or a common Israelite. He considered Jesus as the one na tinutukoy po ng Book of Exodus as lamb. At ano po, ang sinasabi po dun sa Exodus, balikan nga po ulit natin yung verse na yon. Ang bawat ama ng tahanan, let's go back to that verse, on the 10th day of this month, should take a lamb for his family. Mga ama ng tahanan, responsibilidad po ninyo na patuloyin, tanggapin, at i-welcome, papasukin ang kordero ng Diyos na nagliligtas at naghuhugas sa ating mga pagkakasala. Kung meron mang isang tahanan na hindi po ma-penetrate ng ating Panginoong Hesus na kanyang buhay na salita, yun po'y dahil tinatanggihan ng ama ng tahanan. Alam niyo, kinalulungkot ko po sa church, napakaraming babae, konti lalaki. Nasaan yung mga lalaki? Tanungin mo ngayon katabi mo, nasaan yung tatay mo? Nasaan yung tito mo? Nasaan yung kuya mo? Sino dito nakarinig ng ganito? Alam mo, ikaw na lang magsimba ng bumait-bait ka. Pag tinitingnan mo yung tatay mo, sabi mo, wow, edi wow. Diba? Mahirap naman na kutsain, di po ba? Pero hindi po ba't lahat ng mga ama ng tahanan ay dapat nasa loob ng bahay nila ang kordero ng ating Diyos? At anuman ang pagkukulang na meron ng ating pamilya, let's look at the description of this lamb. Let's look at the description. Sabi dito, next verse po tayo. And if the household is too small, siguro po, ang ibig sabihin po ni Moses ay, kung ang pamilyang yan ay mahinang kumain, tingnan mo yung katabi mo, kung mahinang kumain, mahinin, mahiyain, pero kunwari lang. If that household is too small for the lamb, masyado silang maliit sa kordero ng Diyos, sa kordero at sa tupa na ihahain sa bawat pamilya, ano daw po dapat gawin? Let him share with his neighbor next to his house. Yung ibig sabihin po, this is simbahay. Huwag mong suluhin. Huwag mong sayahin. Don't waste. After you enjoy and you take the Lamb of God, after you eat, after you benefited sa Lamb of God, don't waste it, don't throw it away, share it to your neighbors. Share it to your neighbors. Ipakilala, dalhin ang kordero ng Diyos. Hindi lamang sa ating mga tahanan, sa ating mga pamilya, dalhin sa ating mga kamag-anak at mga mahal sa buhay. That's why, ang simbahan hindi limitado sa baliwag. Kahit sa online, kahit sa internet. Alam niyo po ba, ang mga life groups po natin, ang mga life group leaders natin ngayon, kahit sa internet, ginagawa nila. Meron tayong mga kapatiran na nasa North Caloocan na pansamantalang kumakanlo ngayon sa Zion Nova. And they're doing life groups together with our life groups leader here in Baliwag. Why? Because the Word of God is never limited sa space o sa lugar. Amen? Amen ba mga kapatid? Sabihin mo nga sa katabi mo, after you enjoy the lamb, sige po, lakasan natin. After you enjoy the lamb, don't waste it, don't throw it away, share it
Sino ho dito, suyang-suya na sa tupa? Suyang-suya na sa kordero, lagi natitikman, laging nararanasan, every day, every Sunday, every family altar. Ang tanong, inaalok mo ba yung kapitbahay mo at mga kamag-anak mo na hindi pa nakakatikim sa sarap at linamnam na dala ng pagpapala ng kordero ng Diyos? Ang pakiusap po ni Moses, huwag itapon. Now, ang tanong po ay, bakit kailangan si Jesus sa loob ng ating mga tahanan? Bakit kailangan ang kordero ng Diyos sa loob ng ating mga tahanan? According to this verse, sa Psalms 127 verses 1 to 2, mayroon pong 5 prinsipyo. Number 1, we need God inside our house, inside our homes, because only God can build it. Si Lord lang ang pwedeng makapagpatayo at makapagpatatag at makapagpalakas sa ating pamilya. Did you know, mga kapatid, na ang strength ng isang tahanan, ng isang bahay, ay ang kanyang pundasyon. Hindi ang kanyang ceiling, hindi ang kanyang LED TV, hindi ang kanyang air-conditioned facilities. Ang strength ng isang tahanan ay nagsisimula sa kanyang pundasyon. Nang ibig sabihin, mga kapatid, foundations is very important. The problem with us today is we start with the exterior side, not starting well with the interior side. Mas gusto po nating i-flex, ipakita sa iba kung anong gamit na meron po tayo, but we don't mind, we don't care kung gaano kahalaga at katatag ang pundasyon na hindi nakikita. Let me say this, mga kapatid. You may be wrong on the decoration or the interior part, the ceiling designs or windows, but you can't be wrong on the foundation. Pwede kang magkamali. Sino dito, bumili ka ng appliances, nagkamali ka. Bakit? Nagandahan ka sa kulay, nung pumunta ka sa Evangeline, pumunta ka sa SM, ang ganda kasi ng lighting eh. Nung dinala mo na sa bahay, ang pangit pala eh. Pwede kang magkamali sa pagpili ng appliances, pero hindi ka pwedeng magkamali sa pagtatayo ng pundasyon. Sino ho dito nagtrabaho na construction worker? Bago itayo yung bahay, nahuuna munang itayo ang pundasyon. At alam nyo sa pundasyon, pinag-iisipan, binabayaran. Foundations are first things first. Foundations are very costly and expensive. Makikita mo, ang kapal ng sementong nilalagay, ang laki ng biga. Naiintindihan ko po yan, dahil naghukay po ako ng pundasyon, pinaglaruan po ako ng foreman eh. Sabi ko, hanggang gano'ng kalalim po ba, foreman? Laliman mo pa. Nung hindi na po nila ako mabiro, umiiyak na ako. Sabi ko, bakit po ang lalim? Sabi niya, Albert, kasi 3-story yung itatayo natin. The higher your dream, the higher your desire. Pag mas mataas ang pangarap mo sa iyong pamilya, mas malalim dapat ang pundasyon ng pamilya mo sa ating Diyos. And Jesus is that foundation na tinutukoy po dito. Alam niyo, ang isa pong nakakatawa sa pundasyon, lagi ko itong binabanggit sa mga house dedication, foundation may look insignificant, but it is very important. Lagi ko pa itong ginagamit na illustration, pero gagamitin ko uli ngayong umaga na ito. No? Wala pa ako nakitang tao o millennial na nagpa-picture sa pundasyon. Usually, nagpa-picture tayo sa ceiling, sa mga sopa, pero wala pa ako nakitang tao na sumandal po sa pader at nilagay, I'm with the foundation. Why? Because sometimes foundations are hidden, nakapalitada. But just because it's hidden, it doesn't mean that they are not important or they are insignificant. In fact, the reason kung bakit nakatayo ang building na to, it's because of the hidden foundation na unang naitayo, kaya ito malakas at matatag. So the question po today is this: how do you make sure your home is built in the right and strong foundation? Paano natin matitiyak na ang buhay mo, pwedeng natiyak mo na ang tahanan mo physically ay nakatayo sa tamang pundasyon, you are secure. But the question is this: how do you make sure that your house is different from homes? Because house is a building, a home is a family. How many of you here believe na pwede ka magkaroon ng magandang home, but you don't, a beautiful house, but you don't have a beautiful home? A beautiful home.
How do you make sure your home is built in the right foundation? By making Jesus the core and the center of your life. Alam niyo po, madaling malaman kung si Jesus ang sentro ng buhay mo eh. Madaling malaman. Gusto niyo pong malaman sa buhay mo, ngayong umaga mismo, kung si Jesus ba talaga ang sentro ng buhay mo? Look at your time. Saan na-distribute yung oras mo? Kay Lord o sa ibang mga bagay? O si Lord paningit lang pag may sobra, pag may kulang? Have you ever heard this excuse, no? Pag may time po ako, pastor, pag nakasingit po ako, bibigyan ko ng time yan si Lord eh. No. You don't give God your spare time. You give Him the priority of your time. Because without Jesus, you don't have time for today. Amen po ba doon, mga kapatid? Yung katabi mo na naglaan ng panahon para sumamba sa Diyos, palakpakan mo nga. At purihin mo ang ating buhay na Panginoon. Jesus is the foundation upon which you can build a life. Jesus is the foundation in which you can build a career, a business, and especially a home. Pag nakikita po namin yung ibang mga estudyante dito, paano sila nagsimula, simulan po natin kay Arisa, simulan po natin kina, andito ba si Brother Darwin? Nung estudyante pa lang po ito eh. Estudyante ni Brother William kasi kina Brother William to tumutuloy dati. At kung sino na siya ngayon, kita nyo naman, lumapad. Pero pumogi naman. Kung paano yung papa niya ay nandito, si Brother Rap, pag tinitingnan po namin yung pinagdaanan ni Miss Jorin, alam nyo si Jorin, nung maliit pa yan, talagang maliit na maliit pa talaga. Inampon namin yan sa bahay eh, dahil nga may problema sa bahay nila. Dahil nga, you can have a beautiful house, but you don't have a beautiful home because of Satan working to destroy them. Ang sabi ni Pastora sa kanya, pwede kang tumira sa aming bahay, pwede ka naming maging anak. Pumayag naman po siya. Sumunod na araw po, natulog. Sabay sila ni Jael na pumapasok. Sumunod na araw, di na nagpakita. Hindi po, kinuha po siya ng kanyang mga kamag-anak. Si Annalyn. Makikita po natin dito na hindi po kompetensya ang Diyos sa mga pangarap na meron tayo sa ating mga buhay. In fact, pag may Kristo tayo sa ating mga puso, Jesus will make us better in this life. Amen? Subalit, ang nakakalungkot, maraming mga tao, mas mahalaga sa kanila, building their lives on the wrong foundation. They build their life according to their work, according to their possession and money. Pag nakikita po natin yung mga tao na may pera, magagara po ang kanilang mga kasuotan, mga ginagamit na sasakyan, naiinggit tayo, sinasabi natin, wow, yan yung pinagpala na tao. But did you know, mga kapatid, that money, materialism, and even worldliness are the wrong kind of foundation? Alam nyo, nakita ko ito eh. Nung may tinatayong tulay, may pinatay silang mga manok. Yung dugo, binubo. At ang sabi nila, kailangan may magkitil ng buhay para maging matatag yung tulay na to. Narinig ko lang din po ito, may isa daw pong building na may pinatay talaga na bata, sanggol. Ang katwiran nila, meron dapat magkitil at mamatay na buhay para tumayo ng matibay ang building na to. Can you imagine yung mindset ng mga tao nasa labas, ng mga nasa mundo? Pero narinig ko rin po ito at totoong nasaksihan ko, isang church building na bago itayo, ang ibinaon sa pundasyon ay ang Biblia na salita ng Diyos because literally, they believe that Jesus and His Word is the strong foundation na pwede pong itatag ang anumang hangarin at pangarap natin sa ating mga buhay. Ang tanong ko sa inyo ngayong umaga na to, saan nakatayo at anong pundasyon ang ginagamit mo para sa buhay mo? 1 Corinthians chapter 3 verse 11 says, another foundation can no man lay down than that is which is Christ Jesus. Walang pundasyon na pwedeng pumantay sa pundasyon na si Jesucristo mismo ang nagtayo. Kung si Jesucristo po ang hindi pundasyon ng iyong buhay, masasabi ko sa iyo, ang talatang ito. Let's read this verse. Proverbs 10:25 says, basahin nga po lahat ng mga kalalakihan, ready, go! As the whirlwind, ipo-ipo, pass. So is the wicked no more. Dadaanan lang. But the righteous is an everlasting. You know, bukod kay Jesus, pag may kasama kang mga tamang tao, sabihin mo nga sa katabi mo, tamang tao. Hindi po taong may tama. Alam niyo, pag may kasama kang mga tamang tao, you are as if leaning on Jesus as a strong foundation. Ang sabi dito,
Ang mga masasama ay kagaya ng ipo-ipo na dadaanan lang at mawawasak ang kanilang mga buhay. Subalit, ang mga taong matuwid dahil kay Yahweh ay isang pangmatagalang pundasyon na pwede mong asahan at sandalan. Whether you like it or not, we are all building on something. But I pray that if you will build your home on the Word of God, the Church of God, and the principles of God, I believe that your home will stay strong. Will stay strong. But if you build your life on the wrong foundation, your career will crumble easily. Dito po natin makikita maraming mga tao na ang dali po nilang magsimula ng mga bagay. Karera, negosyo, no doubt about it. Kung minsan mainggit ka, ang bilis naman tinayo. Pero ang tanong doon, ang bilis din nagsara. Why? They build on the wrong foundation. Kung meron mang isang bagay na hindi ka dapat nagkakamali, pwede kang magkamali sa pagpili ng kape. Sa pagpili ng damit, pero hindi ka pwedeng magkamali. Pwede ka magkamali sa pagpili ng appliances. Hindi ka pwedeng magkamali sa pagpili ng tamang pundasyon. Basahin uli natin yung verse, Psalms 127 verse 1 says, unless the Lord builds the house, its builders will labor in vain. Mga mahuhusay po na builders ang kasama ni King Solomon nung itinayo po ang templo ang Israel. Ang Solomon's temple Pero yun nga pwedeng maganda sa panlabas, pero kung sira rin yung mga taong nasa loob, wala rin po itong dating. Why? Because there will be storms in our life. Sabi mo nga sa katabi mo, may bagyong paparating. Alam niyo po ba ang Pilipinas, binibisita ng 17 to 18 na bagyo. Special tayo. Masyado to tayong mahalaga sa weather forecast. 17 at 18 na bagyo na dumadaan lagi. And what about the physical and spiritual at symbolical storms na darating sa ating buhay that will test our marriage? After the storms, malalaman po ng iba kung kaninong bahay ang nakatayo sa ating Panginoon. Dahil yung bahay na iyon na hindi nakatayo sa ating Diyos, mawawasak. Subalit kung ang buhay mo ay nakatayo sa ating Panginoon, ikaw ay manatiling nakatayo at matatag. Psalms 27 verse 5 says, for in the time of trouble, He shall hide me in His pavilion. In the secret of His tabernacle, He shall hide me, and He shall set me upon a rock. Everybody say rock. Jesus is the rock. Jesus is the strong foundation. Not materialism, not philosophy. Kung minsan po, ang dali nating maniwala sa sinabi ni ganito, sinabi ni ganyan. I-post lang po, lately po, bumalik uli yung argument that the world is flat and not round. Hanggang ngayon, marami pong naniniwala na ang mundo daw po ay flat. Sino ho dito naniniwala ang mundo ay flat? Can you imagine po, just because of watching YouTube, many people were convinced that the world is not round but flat. Patay tayo dyan. Sabagay, baka po magkadebate po tayo ngayon, wag na lang po, no? We need God inside our house so that God can build our house. Say amen, mga kapatid. Pero isa sa pinaka-favorite ko, yung pangalawang point, we need God inside our house because only God can protect our house. Amen. Mga kapatid, again, ang konteksto po ay ang Israel, ang muog, ang templo, ang palasyo. It was built and rebuilt by finest and skillful men. Pero ang paalala po ni King Solomon, sabi niya, kahit gaano kayo kagaling, kahusay, na karpentero, foreman, engineer, sabi niya, unless the Lord watches over the city, the watchman will stand guard in vain. Mawawalang bisa. Kahit pa nga po nung panahon ni Nehemiah, na yung isang kamay ay nagpapalitada, yung isang kamay may dala po na palaso, espada, para anytime na sasalaki yung kalaban, malalabanan pa rin nila ang mga kalaban. Sabi po ni King Solomon, kahit ganun pa yung intensity at passion na meron ng mga manggagawa, pag hindi pinahintulutan ng Diyos na kayo ipoproteksyonan, walang silbi ang iyong pagbabantay. Amen. Sino ho dito mahilig magbantay?
Yung pong lagi pong nakatingin sa pinto, sa padlock, yung laging umiikot, yung kahit tulog na, babalik uli, check uli. Ano man tawag doon? OC ba yun? Obsessive compulsive, no? We can do everything we can to protect our homes and families. But remember, our true security is only in the Lord Jesus Christ. Pwede nating bantayan na maigi ang ating mga bahay, pero pag hindi pinahintulutan ng Diyos ang pag-iingat at pagbabantay sa ating mga buhay, kahit nakapadlock pa yan, kahit naka-fence pa yan na matataas na gate, pwedeng pasukin niya ng kalaban, pwedeng pasukin niya ng mga masasamang loob, pwede tayong saktan at pagnakawan. Amen? Alam niyo po, dahil ako'y taga-probinsya, taga-Leyte, naalala ko lang po karamihan po sa mga bahay namin noon, walang pinto. Sino ho dito nakaabot po ng bahay na walang pinto? Yung tagusan lang lahat. Ay, kumare, andyan ka na pala. Oh, pumasok na ako eh. Wala naman kasing kakatukan eh. Kung may pinto man, alam niyo po kung ano yung pangsara lang namin doon? Kapiraso pong kahoy na minartilyo na pwede mong i-rotate at iikot. Sino po nakakaalala doon? Na pagka hindi ka pinagbuksan sa loob, pwede mong hatakin lang yung pinto ng pagganon at aabutin lang. Para bang nagbibigay ka ng mensahe sa magnanakaw, ganito pumasok sa bahay namin. Pero alam niyo, nung time na yon, kahit po walang pinto, nakakatulog po ang mga tao noon na walang panganib na nangyayari sa kanilang buhay. Kung bakit ngayon, nakapadlock na, nakapassword pa, may Siri pa eh. Napapasok pa rin. Remember, our true security is in the Lord Jesus Christ. And you know what? The best protection we can give to our family is to lean on and trust in the supernatural protection of God. Alam niyo po, mahihiya kang humingi ng tulong at gabay at patnubay sa Diyos pag hindi mo kilala si Lord. Wala kang kumpiyansa. Ako pag umaalis po sa bahay, may mga mission trip, alam ko that God will protect my family because, did you know why? Because I know God and I know God knows me and He will answer when I pray. Yan po yung nagagawa ng isang relasyon na totoo at buo sa ating Panginoon. The best protection we can give to our family is to lean on and trust in the supernatural protection of God. Let me tell you a story. There was an old widow, babaeng balo na Kristiyano, na mayaman po ang kanyang bahay, pinasok po ng magnanakaw. So pumasok po yung magnanakaw, sabi niya widow naman to, matanda naman to Ano ngayon kung Kristiyano siya, hindi siya pwedeng bantayan ng ating Panginoon. So pumasok siya, nagnakaw siya, maraming siyang nakuha. Maya-maya nung palabas na po siya, naramdaman niya yung footsteps ng widow. At ang sabi po ng matanda, kahit madilim, sabi niya, "Stop it right there!" At nag-quote ang widow na to ng Bible verse. Alam niyo yung verse na kanyang kinote? Sabi niya, Acts 2:38. Alam niyo po ba yung ibig sabihin ng Acts 2:38? Repent and be baptized. Magsisi ka at magpabautismo ka. Pero dahil criminal to, hindi niya alam. Acts 2:38, alam niyo po ba, nanginig, nanigas yung kamay at katawan ng magnanakaw, hindi siya kumilos. Hanggang dumating yung mga pulis, ini-interview ng pulis yung widow, sabi niya, "Ma'am, ano pong ginawa niyo sa lalaking to? Hindi po makagalaw, nanginginig." Sabi niya, "Nag-quote lang ako ng Acts 2:38, repent and be baptized." Kinausap ng mga pulis, ang lalaking ito, sabi niya, "Wala ka pala kalaki-laki mong tao Bible verse lang pala manginginig ka na Sabi niya, "Anong Bible verse?" "Hindi ko alam yung Bible verse. Kaya ako nanginginig kasi sumigaw siya, meron daw siyang isang Acts at meron siyang 2:38. Acts 2:38. Ang Diyos lang po ang pwedeng mag-ingat at magbantay sa ating mga tahanan. Isa pa pong kwento ng pagnanakaw. May isang magnanakaw na pumasok sa isang bahay, nakuha po niya lahat ng gamit sa first floor, second floor. Nung siya'y pababa na, narinig po niya yung boses na hindi niya nakita. Jesus is watching you. Kitang-kita ka ni Jesus. Hindi niya pinansin. Kinuha niya yung TV, nagsalita na naman, Jesus is watching you. Inilawan po niya. Sino pinagsasabi ng Jesus is watching you? Naku po, nung inilawan po niya, sinindihan niya yung ilaw, nagulat siya, parot pala yung nagsasalita. Jesus is watching you. Sabi niya, "Pambihira ka, niloloko mo ako
Nasaan si Jesus dito? Sabi niya, ano bang pangalan mo? Sabi niya, my name is Moses. So Christian po yung may-ari, di ba? Anong klaseng tao ang magpapangalan sa isang parot na Moses? Sabi niya, well, ang tao na yun na nagpangalan sa akin na Moses bilang parot, ayun din po yung nagpangalan sa Rottweiler na nasa likod mo at ang pangalan niya ay si Jesus. Who among you believe that Jesus is not just watching us, He is guarding us 24/7 sa ating mga buhay? Prayer is the key of the day and the lock of the night. Nagpipray po ba kayo mga kapatid? Sino ho dito, binubuksan mo ang araw ng panalangin at sinasarahan mo ito ng panalangin at pagtitiwala sa ating Diyos? Because only God can protect us. There is physical attacks, but how do you counter spiritual attacks? Ang sabi po ni Dillon, safety comes in our nearness to God, not in the distance from our enemies. Kahit malapit ka sa kalaban, no problem. Basta ang alam mo sa puso mo, malapit ka sa Diyos. Amen. When you get what you want, that is God's protection. But when you don't get what you want, that is God's protection. When you don't get what you want, when you get what you want, that's God's direction. But when you don't get what you want, God is protecting you from that thing na gusto mo. Si Shannon Adler, nagbigay po siya ng tip, paano ho tayo dapat maging safe at secure. Hide yourself in God. So when a man wants to find you, he will have to go to God first. Pag nakatago ka raw kay Lord, bago kanya masaktan, mahanap, dadaan muna siya sa ating makapangyarihan Diyos. At ang Diyos po ang magbabantay sa ating mga buhay. Si Sunday Adilaha, whoever is willing to sacrifice his life for God will always be under His protection. We can use locks, gates, fences, alarms, cameras, dogs, and even armed guards, but all of these are in vain without God. Because our protection is in vain without God. Pag wala ang Diyos, hindi tayo malalagay sa kapayapaan at tahimik dahil ang Diyos lang pong pwedeng magbantay sa atin. Alam niyo po, ang dapat natin gawin yung ginawa ng mga Israelites sa Exodus 12 verse 7. Bago dumaan yung anghel ng kamatayan na may dalang salot, nakikitil sa mga panganay, pinahiran po nila ng dugo ang tarangkahan ng kanilang pinto. And you know what? The blood of the Lamb and the blood of Jesus is our defense. The blood of Jesus is our defense. When we apply the blood of Jesus to the doorpost of our lives, we access the power to defeat every part of the curse. When you and your family are covered by the blood, the enemy doesn't have a choice. He has to pass over. He cannot touch you and your family and your loved ones because your house and your homes is painted in red and covered by the blood of Jesus. Palakpakan nga po natin si Lord. Amen? Number 3, we need God inside our home so He can bless it. Para mapagpala niya, in vain you rise up early and stay up late, toiling for food to eat, for He grants sleep to those He loves. Magbibigay lang po ko ng ilang mga paalala dito. Just as building a house without God and safeguarding without God is in vain, so working long, hard hours without Jesus, it will be in vain. Sorry ha, meron ba dito, may kakilala kang workaholic masyado? Sobrang magtrabaho. Talaga pong binubuo, tinutodo talaga eh. At alam niyo po, minsan magtataka ka, parang ang buhay niya ay nakasentro na sa trabaho, sa work. Many people today seek their satisfaction or fulfillment in the work. Ang tingin po nila, pag marami silang nagagawa, they're the best. Tumataas yung self-esteem nila. Okay naman po yun eh. But you know what? Did you know mga kapatid? Let me remind you. Hindi ka nilikha ni Lord to work and work and work. God created you to worship. Sa creation po on the 7th day, the highlight of creation is not the 6 days of work. The highlight of the creation is the 7th day wherein you could worship. Alam niyo yung ginagawa ni Satan ngayon? Pag linggo, kahit linggo may trabaho. Double pay. Malaki ang kita. By
Why? Tinatanggal ni Satanas ang worship sa buhay po natin. Alam nyo, paalala ni King Solomon, sige, mag-work ka na mag-work. Without the worship, without Jesus, your work will be nothing. Many people, because of being a workaholic, they ignore the real purpose of the home. Let me ask you this question. What is the real purpose of our home? To bring the bacon? To bring money? To bring the food for the table? No. The purpose of our home is to train up our children in the nurture and admonition of the Lord. Puros tayo trabaho. May time ka pa bang makipag-usap sa anak mo? May time ka pa bang makinig sa kanila? Alam niyo, narinig ko to sa isang bata eh. Pastor, hindi ko na lang po sinasabi yung gusto ko sabihin sa mga magulang ko, bakit? Wala po silang time sa akin. You're working. You're bringing the home, the bacon in the home. But you miss the real purpose of our home. That's why hindi po maganda na ang work, pati work, dinadala sa bahay. Amen? Sino dito naniniwala yung work from home masama? Lalo na kung embalsamador ka. Work from home pa, di ba? Patay ka dyan, di ba? Takot na takot lahat ng mga kamag-anak mo. Nagdala ka na naman ng patay. Wala akong magagawa eh. St. Peter ako nagtatrabaho, work from home daw ako eh. Patay ka dyan, di ba? Hindi, joke lang po yun. Sabi mo nga sa katabi mo, pag work, sa work lang. Pag sa bahay, bahay. Amen? Si Barack Obama, pinakita niya ito eh. Nagmi-meeting sila, patungkol po sa labanan po sa Iraq. Nagmi-meeting sila talaga hanggang madaling araw. Pero meron pong bumukas na maliit na pinto at may lumabas na isang bata. Huminto si Barack Obama. Tumayo po yung mga general, sabi nila, ang appointment kay Barack Obama, kailangan mahaba-haba at dadaan sa secretary. Sino ang pwedeng makapagpatigil sa isang presidente ng Pilipinas? Alam mo sagot ni Barack Obama? My little child. She has the access to the most important part of my life, and that is time. I hope it could also be said of us na meron tayong time sa ating pamilya. Amen? Because in vain you rise early, you stay up late. Sino dito, sobrang trabaho mo, madaling araw ka na natutulog. Yung po yung tinutukoy dyan eh, di ba? Toiling for food to eat. Hindi natin alam, sabi ni King Solomon, hindi nyo ba alam, He grants sleep to those whom He loves. Sa sobrang trabaho po natin, kapos na po tayo sa tulog. Tinan mo kayo katabi mo, ilang kilo yung eye bags ng mata niyan. We will have our true success in our families and our lives when the Lord builds our homes. We will have true success in our families and our lives when we do and obey God's will. Nakuha ko po ito kay Pastor Adet. Dinagdagan ko lang po. Kung nasaan ang presensya at kalooban ng Diyos, nandun ang pagpapala. Lagi niyo pong tatandaan yan. Pag nandun ang presensya at kalooban ng Diyos, nandun yung pagpapala. Dahil sa pagsunod at paggalang natin sa kanyang kalooban, ang kalooban ng Diyos, nandun yung kanyang pagsang-ayon. Come to think of it, mga kapatid. No? Kung hindi kalooban ng Lord, pray ka ng pray. Hindi sasang-ayonan ng Diyos yun. That's why it's very important that we pray first before we plan. Baliktad tayo eh. We plan first and then we pray. Isang bagay po ang tiyak ko na kapag ginusto natin na sundin ang kalooban ni Lord, nandun ang kanyang pagpayag. Therefore, nandun ang katagumpayan sa ating mga buhay. Gusto mo bang magtagumpay? Hanapin mo ang presensya at kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Palakpakan natin si Lord. Amen? Number 4, we need God inside our home so that He can heal it. Maraming sakit sa pamilya. Pero may magandang paalala ang Panginoon sa 1 Peter 2:24. Sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan na nating iwan ang pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y gumaling sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Alam niyo po ba, na late kami ngayon ng dating sa church dahil nagkasakit si Pastora, kahapon di siya nakarating. Pero I believe when we prayed, when we do the will of God, God can heal any kind of sicknesses. Sino ho dito yung may sakit ka? Ano ba yung sakit? No? Ayaw mo mag-church. Parang tinatamad ka pero pinagaling ni Lord kaya nandito ka ngayon. Awit, Kabanatang 34, ang Panginoon ay malapit sa may pusong wasak. Sino ho dito na busted, na broken-hearted? Umaasa ka, pinaasa ka, wala ka na palang aasahan. Ang sabi ni Lord, malapit ako sa mga busted. At sa mga wasak,
broken-hearted at mga umaasa, mga pinaasa, at inililigtas ko ang mga may bagbag na diwa. Sabi mo nga sa katabi mo, okay lang yan. Andyan si Lord. And lastly, dito po tayo magwawakas, we need God inside our homes so He can save it. So He can save it. Gusto ko po yung verse ng Acts 16:30-31. Ito yung life verse ata o prayer ni Arisa sa kanyang pamilya. Sabi dito, and he brought them out and said, Sir, what must I do to be saved? $1 million question. Anong dapat kong gawin para maligtas? At ang sagot po nila Paul at Silas, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. Tingnan niyo po ang ama ng tahanan na to. No? Hindi po niya tinanong sila po, Pablo, mga lingkod ng Diyos, Sir, what must I do to get rich? What must I do to be successful? Alam niyo po, ang nakita niyang pinaka-importante at mahalaga sa buhay at sa pamilya niya, ano pong dapat kong gawin bilang ama para maligtas ang aking sambahayan? That is the most important question in this life. Ang dalhin ng kaligtasan sa iyong tahanan, ang pinakamagandang regalo na pwede mong ibigay sa iyong pamilya. Alam niyo po, nag-open na po ang SNR Malolo. Sino nakapag-SNR na po ba lahat? Nakabili na po ba ng card? Alam niyo po, nag-away, nagmurahan, nagsigaw. Napanood niyo po ba yung buti na lang po, wala kaming pang SNR, kaya hindi ko kami pumila na mahaba. Alam niyo kung bakit? May isa po, bakit ka nag-SNR? Gusto kong matikman nila ang pinakamasarap na muffins or cake ng SNR at pizza. Sino talaga namang masarap yun, di po ba? Alam niyo kapatid, ang pinakamagandang regalo na pwede mong dalhin mamaya pa uwi sa inyong tahanan ay ang mabuting balita at ang salita ng Diyos. The best gift and investment we can give for our family is the gift up, and we can do that through simbahay. Sino dito may pamilya pa na wala kay Lord? Minsan po ang buhay po nila ay noon ayaw pero ngayon gusto na because of something happened in their lives. Please tell your life group leaders, pwede ba nating dalawin yung bahay niya? Alam niyo kami, kahit ako, pastor, sabihin niyo lang po kung meron po ditong gusto magpadalaw at magpa-life group sa bahay nila, pupuntahan namin kayo through this simbahay. We want many homes para kay Jesucristo. Palakpakan nga po natin si Lord. Amen? Dalawang kwento na lang po and then magpo-close na tayo. Si Brother Ernie Lopez. Hindi ko ito nakwento sa Sunday, di ba? Si Brother Ernie ay laking US. At the age of 18 years old, nagsimula na po siya mag-missionary sa Pilipinas. And then, nag-pray po siya sa kanyang family na makilala kanyang family kay Lord. He came from a wealthy family, Lopez nga po eh. Siya po ay naging backslider sa kanyang pananampalataya. Tulungan niyo ako doon sa mga naka-attend ng retreat na naging editor po siya. Nilabanan po nila yung FHM na magazine. Isa siya sa mga editor ng Maxim. Alam niyo, sabi niya, kanya imagine isang lingkod ng Diyos dati. Pero ngayon ay editor na ng isang malaswang babasahin. Kasi nalayo nga siya kay Lord. Nagkaroon po siya ng shaky marriage, naghiwalay sila mag-asawa. Hanggang siya po ay naalaga ng isang church. Lumago uli siya, talagang nagpatuloy siya sa ating Panginoon. Natuto siyang mag-antay sa panahon ng Panginoon. Nung siya'y nasa ABS-CBN, ano nga uling trabaho niya, Yam? Wala na kasi ako sa ABS-CBN eh. Ha? CEO, okay. Ako po, napakarami po palang nagkakagusto sa kanya. Ilan po doon, nabanggit lang naman niya, Christine Reyes, may ganito, yung mga dati kong barkada. Natawa si Darwin. Pero, ang payo po ng pastor sa kanya, yung iba dyan, mababait yan. Maganda talaga nakikinig. Alam mo, sabi niya, pero magulo ang buhay niyan, hindi pa siya ready. Huwag muna. Magulo pa buhay mo, magulo din yung buhay niya, magugulo kayo. Kailangan bago mo hanapin yung tamang tao, maging tamang tao ka muna para sa sarili mo. Amen? Panghugot po yan. Pang-boom connect yan. Alam niyo po, tumawag yung kanyang kapatid na nasa US na nagbebenta ng marijuana, earning thousands of dollars.
Nawala yung kanyang business. Kasi may isang parts, California yata yon, legalized po ang marijuana eh. So kumikita siya na malaki hanggang natanggal sa kanya yon, niloko siya. Mantakin niyo po, nakakilala siya kay Lord. Ilang taon nga ba siya nag-antay? 42 years. Niyang pinagpipray at inantay ang kaligtasan ng kanyang pamilya to the point nung siya 18 years old, nabaliw siya at nadala siya sa mental hospital. Alam niyo, nung pinakikinggan ko testimony niya, sabi ko, meron na ba sa amin dito yung nabaliw sa kagustuhan na maligtas ang pamilya? Yung katabi mo, nabaliw sa pag-ibig. Pero wala pa po yung nabaliw dahil gusto mong maligtas ang iyong pamilya. And you know what? He was so thankful kay Lord. Why? Sinagot na ng Diyos finally ang kanyang kahilingan. And I tell you, yung ginawa ni Lord sa buhay ni Brother Ernie, kayang gawin ng Diyos sa bawat pamilya natin through simbahay. Amen po ba doon? Palakpakan nga po natin si Lord. Last illustration, si Kevin Carter. Isang famous photographer. Pumunta siya sa Sudan. And he captured this picture that earned him an award. Ang pangalan po ng award ay Pulitzer Prize of Photography of the Year. Why? Because in this picture, because of apartheid and because awayan ng gobyerno and because of famine and poverty, we can see here, may isang batang sobrang gutom, sobrang payat, kalansay na lang, at aatakihin na ng vulture. Kakainin na. And you know what happened to this child? She died. Not of malnutrition, she died from the attack of the vulture. Alam niyo yung problema kay Kevin Carter? Pinicturan lang po niya ito and he did nothing about it. Why? He was thinking of the award, of the event, of the achievement. Na wow, ang gandang picture na to. Sumakay siya ng airplane. Natanggap nga niya truly yung Pulitzer Photography of the Year Award. Napakagandang pagkakakapture. But did you know what happened? He started to develop depression and guilty feeling, thinking, Lord, I got this award. But I could have done something to that child. Pwede kong ibaba yung camera. What would it take na ibaba lang yung camera, tulungan yung bata? I mean, kung hindi man siya mapakain, ilayo lang siya sa buitre para mabuhay man lang siya. And you know what? His depression grew worse. On that same year that he received that award, he died of suicide sa sobrang depression. Marami pong nag-criticize sa kanya, maraming nagsabi that success and achievement without compassion and concern for people, especially for your family, is very fatal, very dangerous, in vain, and useless. I tell you, kahit gaano ka katagumpay, pag wala kang habag o malasakit sa ibang tao, lalo na sa iyong pamilya, na dalhin sila papalapit sa ating Panginoon, we are a failure. And that guilty feeling will haunt us. Amen? We need to give God the glory every day sa buhay natin. May picture dito. Sino to? Si content creator. Sabi niya, bakit laging si God nakikredit? Bakit si Lord ang pinagta-thankyuhan? Ikaw naman ang nagtrabaho nun, di ba? Ikaw nagpakahirap, it's your goal, it's not God's goal. Look at this generation today. We start moving and dreaming with our lives without God. Pag hindi tayo nag-ingat, hindi tayo nagbantay mga ama ng tahanan, hindi natin pinapasok at ibinalik ang presensya ng Diyos sa ating mga tahanan, magiging ganyan po, possible ang ating mga anak. Ayaw po natin mangyari yan. John chapter 15 says, let's all stand. Jesus said, without me, you can do nothing. Mga kapatid, I pray that you will promote and participate in our campaign of Simbahay. Ang Simbahay po, ang goal po nito, that our every home will be for Christ Jesus. Sino ho dito ngayong umaga na to naniniwala ka that only God can build
can protect, can bless, can heal, and can save our family. Say amen po. Tayo po ay yumuko para sa isang panalangin, and then we will sing a song, The Power of the Name of Jesus. Let's lift our hands to the Lord. Sino dito nagpipray ka sa iyong mahal sa buhay, many years, hindi pa sinasagot na sila'y maligtas? Just like Brother Ernie, huwag kang mapagod sa pananalangin because the name Jesus is the name above all names, the most powerful name, the name that can save your family. Don't be like Kevin Carter, na sa kagustuhang habulin ng achievement para maging sikat, maging tanyag, nakakalimutang magmalasakit sa kanyang mahal sa buhay. Kapatid, the more na binibless ka ni Lord, the more na dapat nag-i-increase yung compassion mo sa ibang mga tao. The more na nag-i-increase ang love mo sa iyong pamilya. The more na nakakagulo sa pamilya, dapat lalong nag-i-increase yung concern mo sa iyong pamilya. Dahil alam mo, hindi sila nagkakagulo dahil gusto lang nila maging magulo. Ginugulo sila ni Satan. But today, hawak mo ang susi para makapasok ang Panginoon sa iyong tahanan. Lord, today, we acknowledge that only you can build our home. Only you can protect our home. Only you can heal our family. Only you can bless our family and can save our family. Lord, tama po si King Solomon, without Jesus, life is meaningless. Without Jesus, we can do nothing. We are nothing. Lord, aanhin po namin lahat ng rangya, layaw, tagumpay ng mundo kung wala kayo sa aming buhay at sa aming pamilya. We would rather have Jesus because if we have Jesus, we have everything. But if we have everything without Jesus, we have nothing in this life. Thank you, Lord. Today, through Simbahay, we make you the Lord and Master of our family and our homes. Protect, bless, and heal our family. In Jesus' name we pray. Amen at amen. Palakpakan po natin si Lord. Cause you are the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are best. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Pwede po ba natin itaas ang ating mga kamay? Ooh, Jesus.
the veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. Come on, church. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my church. Jesus, what a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Maaari na po tayong makaupo. A blessed Sunday po muli